Hi guys! So another video request para sa Royal Q trade settings natin. Ano ba daw yung mga ginagamit natin na strategy sa pagtitrade natin mga coins? Well, iba-iba naman yan eh. Depende rin sa coins na pipiliin, depende sa galaw ng market. So hindi talaga fixed na strategy ang pwede mong magamit kada magtitrade ka. So nagdidepende pa iba-iba yan. So mag-try tayo ng mga iba-ibang trade setting. Tingnan natin. So open natin yung Royal Q app. I-tap lang natin tong algo, isang coin lang. Kasi dyan naman tayo magsiset up eh. Okay? So pag nandito na kayo ngayon sa isang coin nyo at babaguhin nyo yung trade setting, ito yung tap nyo yung nasa baba, trade setting. Okay? Ang standard kasi nito, pag bagong install, mag-uumpisa ka pa lang, ang first buy-in amount is 10 USDT. Ang margin call is 7. Tapos, whole position take profit ratio, 1.3%. Whole position take profit callback, 0.3. Buy-in callback, 0.5. Yun yung standard. Okay? So, ganyan yung setting niya. Tapos, sa position take profit callback. So, ganito yung standard na makikita mo. Normally, ito na rin yung ginagamit ko. So, pag wala kang extrang fund or extra USDT, ang ginagawa ko sa margin call limit, ginagawa kong 1. Binababaan ko. Kasi wala naman extra pang bili. So, ganun. Tapos, explain natin ha. Itong first buy-in amount na 10 USDT, yan yung pinakapuhunan mo sa isang coin. Kunyari, bumili ka ng isang coin. For example, Bitcoin. Ang ginastos mo is 10 USDT. So, pag nag-trade yung robot, titingin yan sa percentage ng pag-angat or pagbaba. Okay? Hindi siya tumitingin sa value. Okay, for example, nakabili ka ng Bitcoin. Tapos, nakaset na siya ng position. For example lang, 1,000. Yan yung buy position niya na pagpasok mo sa trading. Ngayon, nung umaakyat yung market, umaakyat siya ng 1.3%. Okay? Pag dumating na 1.3%, magiging trigger point niya na yon para magbenta. So, ito yung whole position take profit ratio. Okay? So, kailan siya magbebenta? The moment na bumaba ng 0.3. Yun yung whole position take profit callback. So, magsisell na siya. Ibig sabihin, umangat ng 1.3, bumagsak ng 0.3, kumita ka ng 1% para sa trading na yon, particular trading na yon. Okay? 1% na. So, for example, bumagsak, di ba? So, ngayon, since nakapagbenta na siya, USDT na ulit yon, at yung market bumabagsak, so, kailan ulit siya bibili? Bibili siya pag umakyat na ulit yung galaw ng graph or ng coin, umakyat yung market at umakyat ng 0.5%. Doon ulit siya bibili. So, another position yon. Kumbaga, nagbenta siya sa mahal, bumili siya sa mas mura. Okay? So, magiging paulit-ulit lang yung cycle nun. Okay. So, ngayon naman, pwede natin pabilisin yung pag-take profit ng robot. Kunyari, itong whole position take profit mo, pwede mong gawin niyang 1.1, ginagawa rin na iba to, tapos ginagawa nila itong 0. 0.0. Ibig sabihin na ito, pag umabot yung percentage nung pag-angat ng market at 1.1, automatic benta yon. Hindi na siya mag-aantay na bumaba. Okay? So, pag umabot ng 1.1, benta. Okay, so ready ulit siya bumili, no? Ngayon, mag-aantay siya ngayon kailan babagsak at aangat ulit ng 0.5. Doon ulit siya bibili. So hanggat kunyari nakapagbenta na sa 1.1 tapos tuloy-tuloy yung market, mag-aantay ka lang na bumagsak ulit yon at umangat ulit ng 0.5. Yun yung disadvantage kasi hindi mo ma-maximize yung pag-angat ng coin. Okay. Meron naman ang ginagawa, lalo na pag bull run, ibig sabihin ng bull run is tuloy-tuloy yung pag-akyat ng market. Tuloy-tuloy paakyat. So ang ginagawa nila dito, imbis na 1.1, ginagawa nilang 100%. So ibig sabihin, regardless kung gaano kalaki yung dinaanan niya, gaano kaliit, basta ang target niya is umabot ng 100%. For example, tuloy-tuloy yung akyat. So, pag ganyan yung nangyari, anytime, pwede mo ibenta. Kunyari, umakyat na ng 10%, 20%, 50%, 90%, nasa so yan, anytime pwede mo ibenta. Hindi ka na mag-aantay sa robot. Kayo iba ginagawa, ganon. Hinahayaan lang nila umakyat. Pero minomonitor nila yon, hindi yung robot ng monitor. Kasi, manual selling ang gagawin nila doon. So, yun mga strategy lang yan na pwede mong gawin. Depende sa oras mo, depende sa coin na tinututukan mo. Pero kung
Ito nga, kaya nga nag-robot tayo, automated, hindi na tayo magbabantay, pwede natin siya iset sa ano lang, sa standard, which is yung 1.3, ito, tapos yung hold position take profit callback 0.3, tapos yung buy in callback 0.5. So yan yung standard. So ganun lang.